Hi family! Today we're gonna talk about moving to Australia from Singapore. Hi family! If you know me and Mami Belle from many years ago, before kami lumipat dito sa Australia, we were both working as contract workers sa Singapore. So, naka 3 years kami dun sa Singapore and doon kami actually nagkakilala talaga. And Singapore will always remain as one of our favorite countries kasi tumira kami dun ng medyo matagal din. And marami kami naging friends, mga naging kakilala dun. So, Singapore actually holds a special place in our hearts even after we moved here. So, we've been living here in Australia for 10 years already. And we are Australians now and we've become citizens I think after 4 years of living here dito sa Australia. So our kids are both Australians now. They were born Australian, so talagang we are Aussies for life. But then we always try to come back to Singapore kasi namimiss din talaga namin yung lugar and we really love the place and the people. So I'm gonna try to maybe share some views about the good stuff or the good factors while we were working in Singapore and also as compared sa now that we are here in Australia. So sa Singapore kasi we went there as contract workers. So napakaraming OFW, all overseas Filipino workers are working abroad outside the Philippines na under contract. So which means mayroong start and end date lang yung contract mo to job, to work, and also yung kasamang working visa for that. So in Singapore, yun yung difference kasi doon talagang almost more than half of the aspects of your life, of your day, is connected lang sa work mo. Kasi like for me when I was there, I think kung if I remembered it right, siguro up to 60 hours per week kami nag-work in Singapore. Yeah, because wala kang magawa, yun yung nasa contract mo eh. So, as a foreign worker, you must always abide and follow what's in your contract. Kasi breach of your contract could give authority or power to your employer to cancel your visa. So, yun yung isang factor na different from when we were in Singapore and when we moved here and became permanent residents and eventually citizens. Kasi with being under a contract, talaga doon ka lang sa employer mo. Yun lang yung magiging yung job mo talaga. All the while that you're under that working visa. Same din naman yun in Dubai or in Hong Kong or any other countries. Talagang lahat ng galaw mo halos is connected doon sa working visa mo which is sponsored by your company. Nandito na kami naman sa Australia after we gained our permanent resident visa and eventually our citizenship. Talagang meron kang freedom to do what you want. Hindi nakaasa yung buhay mo doon sa working visa mo. Kasi, for example, permanent resident, you can have as many jobs as you can. Pwede kang part-time ka lang sa 4 na trabaho o 3. Nakakapili ka kasi kung ano yung gusto mo lang gawin eh. Kasi hindi ka nga nakaasa doon sa working visa. So, before, nung bago pa lang kami PR, actually, hindi ako nag-full-time job noon eh. Nag-part-time lang ako doon sa nagtatrabahoan ko ngayon kasi when I started with this company sa transport, I was just a casual worker. I think 3 days a week lang ako kung mag-work noon. While in Singapore, 5 days a week ako nag-work and then 12 hours, 10 to 12 hours yata a day. I think so. Parang as far as I remember, at least 10 hours per day ako nag-work or 12. Parang ganun. Napakahaba talaga guys na pag uwi mo na lang ng bahay mo or accommodation nyo, magpapahinga ka na lang talaga kasi pagod ka na talaga eh. That was life in Singapore. But sa Singapore naman,
like Australia, it's really safe also. Like, minsan matapos kami ng work, ng duty, 10 o'clock, labas ka, safe na safe yung pupuntahan mo, kakain pa kami sa labas, manonood ng sine. Talagang, anywhere you go, ito from experience lang kasi 3 years kami tumira dun eh. Everywhere we go and everywhere we went, talagang wala kaming naging problem with regards to safety. Napaka-safe talaga ng Singapore. At yung mga tao, kasi syempre takot sila sa sa batas. They follow the rules kasi the law in Singapore is followed by everyone. Foreigners, citizens nila, foreign workers, tourists. Kumbaga walang sinasanto talaga. It is equal to all. So, pag gumawa ka ng mali, if you violate the law in Singapore, talagang you will face the consequence, which is minsan harsh. Kasi doon, meron silang caning. Talagang, if you get caught doing the wrong thing, if you're caught breaking the law, meron ka ng penalty bayad or pwede kang makulong, plus pwede ka pang ma-cane, which is yung nilalatigo ka sa likod. Talagang strict talaga sila and really harsh. So, when it comes to safety, yun talaga isa sa na-enjoy namin sa Singapore. Kasi, yung nightlife doon talaga hanggang umaga eh. Like, pag out mo ng mga hapon or gabi, pwede kang kumain sa labas, ang daming mga food houses, ang daming mga clubs, bars, na talagang walang nangyayaring kahit anong gulo. As far as I know ha, talagang wala kami na-experience doon na away or violence or nanakawan. Talagang napaka-safe. So one thing that I really like about Singapore is that yung safety and security for all, which compared sa Australia is almost the same din. Kasi dito naman sa Australia, napakalaki naman ng Australia. Ang Singapore kasi is small city lang eh. But in Australia, ganun din. They follow the law and the law is being applied to all. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, pag gumawa ka ng mali, you will face the consequence. Yun naman ang napakaganda rin dito sa Australia kasi napaka-safe din. Like Singapore. One more thing. Sa Singapore, compared sa Australia, everything is almost open 24 hours. So, pag lumabas ka ng trabaho mo sa hapon, open lahat ng mall. Parang actually, doon pala magsisimula yung day namin nung nando kami kasi paglabas namin ng work sa hapon ni Mami Bell, we used to work for hotel in Shangri-La sa Singapore. Paglabas namin ng hapon, mga 4 or 5, kakain pa kami sa labas, sa shopping, tapos magde-dessert, and then minsan manonood pa kami ng sine. Baga napakahaba pa na yung time mo to go outside and do some enjoyment or entertainment for yourself. Na nasi-stretch yung hours mo because everything is still open. Like, yung Lau Pasat, yung lagi namin kinakainan, I think, hanggang umaga, open sila. Pati yung mga sa Marina Bay, yung mga kainan doon, yung mga seafood tsaka mga barbecue nila, talagang kahit madaling araw open. Unlike dito sa Australia, by 6 o'clock nagsasara na yung mall dito. So, kailangan, ang idea naman nun is for you to go home and spend time with your family, which is for now advantage for us kasi yun nga, alam niyo naman kami, high family, family time lang talaga kami, and yun ang tinitreasure, pinaprioritize namin. So at this stage of our lives, it works for us kasi sarado na yung mga mall, wala ka na masyadong mapuntahan, so you have to go home or maybe go in the park or somewhere else with your own family. Yun naman ang kagandahan nun. Yeah. So, sa Singapore, when we were there, actually, yung pera nila halos kagaya lang nung dito sa Australia eh. So, nung nagpapadala kami ng funds sa Philippines for like savings or for family assistance, ano lang siya, I think that time, 2013 or 2012 kami nandun to 2013 something. 1 Singapore dollars is about 37, 38 Philippine peso. So malaki rin siya. Malaki rin siya talaga actually na tapos yung sahod doon mga nasa 2,500 to 3,000. So malaki ang sahod sa Singapore
Plus, wala kaming pinabayarang tax noon kasi naka-contract. So, kung magkano yung nakalagay doon sa contract mo, unless they provide accommodation for you, yun talaga yung matatanggap mo. So, kung matipid ka at marunong kang, kumbaga disiplinado kang mag-ipon, sa Singapore, makakaipon ka kasi compared to Australia, mas mura yung pagkain doon. Kami actually, nung nandun kami, bawat kasi yung mga tinitira nila doon tinatawag na HDB. Meron siyang meron siyang kainan sa baba na iba't ibang cuisine. Merong Malay, merong Asian, Chinese, merong Western, tapos meron ding mga Indian. Kumbaga, lahat na ng mga meals na dishes na andun sa HDB na actually mura lang. If I can remember that time, sa umaga, nag-aalmusal kami. $2.80. Meron ka ng parang chicken rice, tapos meron ng soft drinks or coffee. Ganun kamura doon before. Nasasabi ko lang guys na mura ha, kasi dito na kami nakatira sa Australia eh. Dito talaga mahal lahat. Including, especially pagkain, mahal dito. So, if I can compare the prices of food from Singapore as compared to Australia, mas mura before sa Singapore. Kasi, like sabi ko, $3 or mga, let's say $5, makakakain ka ng full meal doon eh, sa mga HDB if you know where to go ha. So, dito sa Australia, ang $5 mo, steam rice lang, extra rice lang yun dito sa Australia. So, talagang mahal dito. At yun naman yung na-enjoy din namin, isa sa mga na-enjoy din namin doon sa Singapore when we were working and living there. Kasi, hindi lang mura yung food, napakadaming options ng pagkain. Kung gusto mong doon ka sa medyo mahal, meron, marami. Kung gusto mo doon sa medyo mura lang na affordable, marami din. If you want yung mga Western, French, and mga authentic na global cuisine, affordable din siya, matitikman mo din. Plus, also, nung doon kami nagwo-work, sa hotel kami kumakain kasi meron kaming free food doon sa cafe ng hotel. So, every time mag-duty ka, included na yung pagkain mo doon sa duty mo. So, nakakalibre na kami ng pagkain. And then, we work at Shangri-La. So, talagang, hindi man siya 5-star yung pagkain ng staff. Okay talaga, tsaka masarap, plus libre. So, during mga first months, actually, bago kami umuwi, kumakain pa kami. Hanggang sa the time na syempre, medyo may sawa ka na. But then, when it comes to food, mas na-enjoy talaga namin doon sa Singapore. Plus, 24 hours halos doon may makakainan ka eh. So, bihira na kami magluto noon before. Kasi, nung kino-compute ko, parang mas mahal pang magluto, tapos pagod ka pa, nagamit mo pa yung oras mo, as compared sa pupunta ka na doon sa HDB, bababa ka lang ng building niya, tapos kakain ka, andyan na agad. Tuturo mo lang yung gusto mo. Yun. Tapos doon, when we live there, parang na-introduce lalo kami sa mga Malay cuisine and yung Peranakan cuisine, which is up to this day we really like yung mga pagkain nila ng mga Malay plus Indian foods din. So like Mami Bell, talagang up to this day paborito niya talaga yung roti prata na doon namin talaga na-enjoy sa Singapore. Okay. With regards naman sa mga discuss naman natin yung attitude ng mga locals, okay? Kasi when we were in Singapore, marami kaming supervisory managerial yung position namin ni Mami Bell sa hotel. So, when we work there, may mga subordinates kami na mga Singaporeans, merong mga Malay, merong mga foreign workers din, mga interns galing sa Philippines and some other countries. So, kumbaga marami talaga kami nakahalubildong mga co-workers, colleagues. Kasi sa hotel, marami iba't ibang department, diba? Okay actually yung tingin nila sa mga Pilipino sa Singapore. Kasi maraming professionals sa Singapore eh. Mga nasa IT, banking, nasa hospitality, retail, plus of course yung mga domestic household workers, which is highly regarded rin sa Singapore kasi
Sa Singapore, mostly yung mga nagtatrabahong sa bahay ay mga professional sa Pilipinas yan. Mga public school teachers, mga um, college graduates yung mga yan. At kumbaga, dahil lang sa mas malaki talaga yung sahod sa Singapore, kaya nag-work sila doon. So, mataas ang tingin nila sa mga Pilipino doon sa Singapore. Na hindi siya minamata na kumbaga utusan or somewhat na mas mababa sila sa kanila kasi unang-una ang galing ng mga Pilipino sa English Yan, yung mga Singaporeans, ano yan sila, parang saludo yan sila sa mga Western people plus those who can speak English. Kasi modern din masyado yung society sa Singapore So anyone that can speak good English plus of course yung mga galing sa mga Western countries, saludo sila dyan. With regards naman sa mga attitude ng mga locals, sa mga like in general, ang mga Singaporean kasi it's a mix of races. Merong pure na mga mga Chinese origin, merong yung mga Malay, meron ding mga Western, and then merong mga Indian na they are all Singaporeans now. So, sanay sila makihalubilo sa mga foreigners kasi maliit pa lang sila, nakakasama na nila sa school yan yung mga iba't ibang lahi. So, para silang they are open and welcoming sa mga foreigner kasi part na ng society ng Singapore yung mga expat But, ito may but during that time na nandun kami, nagkaroon ng parang, hindi naman reklamo or clamor, but parang nagkaroon ng negative attitude yung mga Singaporean towards foreign workers kasi hindi about foreign workers actually yun about their own situation na kasi 2008 di ba nagkaroon ng GFC, Great Financial Crisis, Global Financial Crisis. So ang nangyari dahil sa inflation at sa mga financial downturn, nagmahal yung mga presyo sa Singapore at ang problema, hindi tumaas masyado yung wage ng mga locals. So, ang nangyari, dahil for foreign workers kasi sa Singapore, may mga classification ng work pass Merong like for general S pass, meron pa nga for skilled E pass na bawat level ngayon ng working visa na yun, meron siyang minimum na salary na kailangan na i-meet ng employer na ibigay doon sa worker. So, ang nangyari, minsan, mas malaki pa yung nagiging sahod ng mga foreigners compared sa mga local workers kasi yung mga foreign workers, merong minimum requirement na salary na kailangang i-meet. So, ang mga local nila ng Singaporeans ngayon, parang umalma sila na mas malaki actually yung nare-receive ng mga foreign workers compared to us kasi like for us, tax-free. Tapos, wala naman kami masyadong binabayaran sa Singapore. Sila, ang dami nilang binabayaran. Meron pa silang CPF, yung parang pension fund nila, meron silang tax. Tapos, umuupa rin sila ng mga bahay doon nung tinitira nila. So, during that time, nagkaroon ng parang negative attitude towards foreign workers na ang nangyari, nag-request sila, humiling sila sa government na bawasan yung mga number of foreign workers doon sa Singapore. So yun, doon kami nagsimulang nagkaroon mag-idea na mag-move to somewhere na pwede kami maging permanent at magstay na country na pwede kaming mag-build ng family like what we did now. So doon actually nagsimula talaga yung parang Australian dream namin ni Mami Bel. Kasi before naman wala naman kami alam sa Singapore, sa Australia Wala kaming kamag-anak dito. Wala din kaming kakilala. Ang alam lang namin yung mga cities, but pareho kami, we've never been to Australia before actually moving here. So, nung nangyari nga yung ganun dun sa Singapore, may narinig kami mga kaibigan, hindi na na-approve yung visa nila. Kahit gusto pa silang i-renew ng employer nila, hindi na na-approve kasi yung nagbabawas na sila ng foreign workers.
nagsimula kami ngayon mag-research si Mami Beth about Australia. Nung nandun kami sa Singapore. Kasi, actually, enjoy naman kami dun sa Singapore kasi ang sarap ng buhay dun eh. Tatrabaho ka lang. Tapos, malinis yung surroundings. Yung mga tao sumusunod sa batas. Tapos, lahat ng gusto mong bilhin, andyan. Tapos, baga, gusto mo mag-travel, mura yung ticket kasi yung Singapore parang ano rin yan eh, travel hub ng Asia rin yan eh. So, nakakapunta kami sa Indonesia, sa Malaysia, parang by land lang actually or by ferry. Tapos, nakakauwi din kami ng Philippines malimit kasi mura rin ang ticket. So, baga, living the life din kami in Singapore actually. At na-enjoy din talaga namin yung Singapore. But for long-term prospects, kasi nga, dahil that time, hindi na rin sila nag-accept masyado ng mga foreigners na nagiging PR eh. Napakahigpit nila na baga suntok sa buwan bago mo makuha yung permanent residence nun. Kasi madami kaming mga kakilala na baga mas skilled pa sa amin, mga engineer, mga architect, nurses, nag-apply ng PR sa Singapore, hindi sila na-approve. So yun, doon na talaga kami nagkaroon ng parang urge or plan to find a way to move somewhere else, like either Canada or US or Australia. Yun. Okay, so mabalik tayo sa Singapore again. Yung mga local Singaporeans, ano yan sila, hindi sila as friendly as compared sa mga Australians. Like ano lang sila, basic lang sila. Like say good morning, babati lang sila. Yes, ganun lang. Pero yung walang extra baga, kasi sila parang masyado silang business like. Kasi in Singapore naman, it's a tough society din eh, na hindi ka pwede pa banjing-banjing sa Singapore. Ano ka dyan? Pupulutin ka sa kangkungan dyan pag wala kang trabaho or kung hindi ka marunong dumiskarte dyan. So yung mga locals nila, maliit pa lang sila, tsaka napaka-competitive sa Singapore. Schools is competitive, work is competitive. Kaya kumbaga, wala silang time for mga trivial things. They don't spend time on drama, they don't spend time on mga bagay na hindi naman nila pagkakapirahan. Ganon. So, kumbaga, more business-like sila eh. Like, no nonsense. So, nandito kami, may naging mga ka-close kami mga Singaporeans. And may mga naging kaibigan kami mga Singaporeans. Kasi sila eh, yung baka law-abiding, matino na sumusunod sa batas. So, yun yung na-compare namin sa Philippines na sa atin kasi kung makakalusot, lulusot. Kung makaka-shortcut, shortcut. Sa Singapore, sila, you don't have to check them from time to time. They know their job and they know what needs to be done. Kung ano yung kailangan gawin, they do it. Hindi mo sila kailangan bantayan kasi kumbaga they have high integrity kasi nga sumusunod sila sa batas. Ayaw nilang mahuli na gumagawa ng wrong things. Yun. Compared sa Australia kasi yan eh, bago mo batiin, nabati ka na. Sa kalsada, pag parang hindi ka naman rude ka. Pag hindi mo sila in-acknowledge, parang, are you okay? May problema ba sa'yo? Ganon ang mga Australians. They're so proper na minsan parang totoo ba itong mga to? Ganun ba sila ka-bait or ka-understanding? Kasi nga dito, malaking bagay yung pagiging rude. Parang, kasi magaan nga yung buhay dito. Kumbaga ayaw nila ng negativity. So, hindi naman siya compulsory, but it's like, it's the norm na kapag may nakita kang tao, babatiin mo, kakamustahin mo, how are you doing, how's your day, to connect with people. So, ganun yung nakasanayan ng mga Australian. And, fortunately, yung mga Filipinos na nandito, ganun din na-adapt din nila, which is a good thing. Okay. Ano pa ba yung mga naalala ko sa Singapore? Sa Singapore kasi, takot talaga. Yung mga Pilipino sumusunod talaga sa batas. Yung tipong up to the last details talagang hindi sila nagre-race, which is maganda. Nung nandun kami, talagang hindi kami nagtatapon ng basura, ng mga balat ng candy. Kasi yun nga yung parang legendary na discipline ng mga Singaporeans, which is kumbaga
dahil nandun kami, fina-follow din talaga namin, and so are the most Filipinos na nandun. Kaya ano yan, plus points din yun na nung nandun kami, talagang nakikita namin yung mga Filipino talagang sumusunod sa batas. Yun pa pala, sa Singapore, napakadaming Filipino. Kaya hindi ka ma-homesick kasi pag sakay mo ng bus, may mga Filipinos. Pag pumunta ka sa shop, may mga Filipino na staff. Pag kumain ka, may mga Filipino sa fast food. Tapos sa trabaho mo, sigurado may katrabaho ka ding Filipino. So, hindi kami na-homesick masyado sa Singapore. Kasi ang dami namin kaibigan mga Filipino. And nag-build rin kami ng parang yung sarili naming grupo na pag may day off, magkakasama, or nagta-travel, or nag-explore together, or nagsha-shopping. So, para rin siyang Pilipinas in a way na hindi mo talaga may miss makarinig ng Filipino language. Kumbaga, bago mo pa ma-miss yung mga Filipinos, andyan na sila ulit. Okay. Ano pa? Mga ano pa ako, 15 minutes pa ako bago makarating sa work. So, continue lang tayo guys. I-upload ko ito mamaya. No need to edit para talagang authentic. Hindi ka alam ni Mami Bel to Pero sabi, okay lang, para hindi ako naboboard. Kasi minsan ninaantok ako mag-drive. So sabi ko, sige, magdadaldal na lang ako. Yan. Okay. Compare natin yung sahod, salary. Yan, isang magandang magandang kwentuhan yan. Nung nandun kami sa Singapore before, kasi si Bel kasi nag J1 visa yan before nung nasa college siya every school holiday, school break, school vacation, nasa US yan siya before. Nagtatrabaho siya doon as an intern sa US, sa Amerika. Siguro the whole time na she was in college, yung ginagawa niya. So, marami siya mga naging kasabayan doon na mga J1 visa din na mga classmate niya or mga kasabayan, kabatch. May na-meet kami sa Singapore before nung nandun kami, nakasamahan ni Mami Bel sa US. Yun. Nakita sila. Tapos sabi, uy, kamusta? Tapos sabi niya, saan ka na ngayon? Sabi nung friend niya, sa Australia na ako. Tapos tinanong namin, okay ba doon? Sabi, oo, okay doon. Bakit? Sabi niya, kasi yung sweldo doon, times 3 dito. Sabi ko, ha? Totoo kaya yung sinasabi nun? Tapos nung tinignan namin, ni-research niya namin. Kumbaga, hindi man times 3. Kumbaga, wala pa naman kami dito nun. So, tinitingnan lang namin yung mga salary. Mataas nga yung salary ng Australia pala. Kasi, during that time, nung nasa Singapore, minsan may mga staff ako na nag-overtime So, ako yung pumipirma ng mga nila, yung parang pay voucher. Ang pinakamataas na nila nun na sahod is public holiday rate is $9. Kasi ang per hour lang dun before $4 sa Singapore. Yun. During that time, lumipat kami ng Singapore 2010. So, up to 2013 nandun kami. So, 2010 to 2013, pag nagka-casual work yung mga staff namin dun, ang usual rate nila is $4 per hour. Tapos, kapag public holiday, $9. Yan, naalala ko. Yun ang pinipirma ko Nung dumating kami dito sa Australia, kung hourly yung hourly yung pay mo, ang per hour rate dito is at least 22. Dito sa Australia, $22. So talagang malaki. Mas mataas talaga yung sinasahod dito. Like kung sumasahod ako ng 2.5 dun sa Singapore, siguro lang yun dito. 1.5 week lang yun dito. Or 2 weeks, let's say 2 weeks, sige. 2 weeks lang yun dito sa Australia, yung sahod mo dun sa Singapore. Kumbaga doble, at least double. But, compared naman sa mga gastos naman sa cost of living, mas mataas naman syempre, yung cost of living dito sa Australia. Kasi dito sa Australia, bahay mo pa lang per week, kung umuupa ka,
Ngayon kasi nung kami, 10 years ago, nakakapag-rent kami ng, let's say, maayos na, in a week, 450, yan. 450. Ngayon dito sa Australia, at least 600 per week na ang upa dito. So, kung ita times 4 mo yan, kasi sa isang buwan, bale, $2,400 ang upa mo sa bahay. Renta mo lang yun dito sa Australia. So, magkano yun sa Philippines? At least, siguro, mga 100,000 yan, or $90,000. Yan. 90,000 pesos. Yun na yung binabayaran mo upa lang dito sa Australia. So, napakamahal din talaga dito. Kahit pa nga mataas ang sahod dito, mahal din talaga ang mga cost of living. So, nagbabalance out din siya in the long run. Kasi kami, ang philosophy namin sa pera, kasi namin ni Mami Bell, it's how you manage your money. Kahit napakalaki ng sahod mo, kung hindi ka naman financially literate, di ba? Na waldas ka ng waldas, hindi ka marunong mag-save, or hindi ka marunong mag-invest, or lahat na makita mo, binibili mo. So, wala rin sense na napakalaki ng sahod mo, kasi at the end of the month, magiging negative pa rin yan kasi mas malaki yung expenses mo eh. So, in Singapore, nakakatipid kami kasi yung bahay namin doon is mas mura, yung pagkain is mas mura, and mas busy kami sa work doon eh. So, limited rin talaga yung time mong gumala kasi most of the time nasa trabaho ka. So, nakaipon kami ng pera nung nasa Singapore, na nung dumating kami dito naman sa Australia, na culture shock kami kasi ang daming gastusin dito. Yan. Isa yan sa mga factors na titignan nyo when considering moving to Australia. Kung nasa mga gandang bansa na rin kayo, like let's say Dubai, UAE, or Singapore, baga tignan nyo rin yung sa financial aspect ng pag-migrate kasi malaking factor din yan. Yan. Okay. So, I think for me, ang pinaka importante talagang bagay na benefit namin dito sa Australia is yung yung naging permanent. Kasi halos nearly impossible maging permanente na sa Singapore eh. So, dito talaga nakuha namin yung permanent visa. Yun talaga yung nag-open ng doors sa amin na gumaan yung buhay namin dito sa Australia. Kasi hindi ka na nakatali sa isang trabaho, tapos you can stay in Australia as long as you want, pwede kang maglabas-pasok, tapos kung gusto mo lahat ng benefits ng Australian citizens ma-avail mo, like yung mga government health fees, yung mga welfare, tapos yung Medicare, yung libreng hospitalization, na yun, wala yun sa Singapore. Nung nasa Singapore kami, although meron kaming insurance card na provided ng company, meron ka pa rin binabayaran every time magpa-check up ka or ma-hospital ka. Kasi nga, hindi ka naman taga dun eh. So, yun, isa pa yun sa mga difference nun. And nung nandun kami sa Singapore, worker talaga, ka talaga. Natatrabaho ka lang talaga doon. Yun ang buhay mo doon. Unlike, nasa Australia na kami, baga taga dito na talaga kami. Baga bansa na namin to kasi like us, hindi naman kami dual citizen. So, talagang, this is our home. This is our country now. Okay. So, ano namimiss ko sa Singapore? Namimiss ko sa Singapore yung yung dun sa Orchard Road. Ang sarap mag-shopping doon tsaka gumala. Meron doon silang meron silang isang building doon na mall, Lucky Plaza yung tawag. Andun lahat yung mga Filipino shop, Filipino food, tapos mga grocery ng Filipino, tapos doon din tambayan ng mga Pinoy doon eh. So, during weekends, doon talaga nakikita-kita yung mga Pilipino sa Orchard Road tsaka sa Lucky Plaza. May mga bar nga doon sila na Pilipino din yung mga banda. Yan, namimiss ko yan. Tapos, syempre namimiss din namin yung pagkain,
lagi namin paborito na sa Hawker Center. Yon, Hawker Center yung tawag dun sa mga HDB. Na bababa ka lang dun sa Hawker Center, andun na lahat ng pagkain. Chicken rice, Hokkien mee, beef rendang, yan. Paborito ko yan, kaya nga na-high blood ako dun eh. Yan. So, ano pa ba namin miss namin sa Singapore? Ay, yung mga our friends, we miss our friends there. Kasi, Singaporeans, they have a kind heart. They do not wish anything. Generally, they don't wish anything bad for other people. Kasi nga they have integrity. So I've learned a lot with my Singaporean colleagues. They are real friends. They're not fake people. They'll straight up. If you don't look good, they'll tell you. Unlike Filipinos, we like to BS, di ba? Or mahilig tayong mambola, or mahilig tayong ayaw natin dumiretso. Makita mong pangit yung gato, hanap. We try to see the beauty, like to find the beauty. With Singaporeans, they tell it to you straight up. They're honest and hindi sila they don't have as much pretensions as we Filipinos have. And they're really good at money. Yeah, that's what I like about Singaporeans. Matipid talaga sila because they know the value of it too, because most of them, if not all, are working. So wala silang time magwaldas ng pera for mga hindi importanteng bagay. Generally talagang maganon sila sa pera, which is if you're someone that wants to emulate or get tips from other people about living a better life, yan ang isa sa mga magandang natutunan ko sa mga Singaporean. Matipid sila sa pera. Yan. Shout out to all our friends in Shangri-La on hospitality business, mga naging colleagues namin dyan. Hopefully makita namin kayo ulit, guys. And I think this is it for this vlog. We love Singapore. We hope to visit you again. I think the last time we were there was last year. Yeah, we went to Singapore last year. We went to visit just after they reopened the borders for COVID. We were there for may occasion yun eh. Was it Mother's Day? Yeah, basta last year. I have a vlog about it. We stayed at the Jen Hotel in Tanglin. It's the travel hotels ng Shangri-La, yung Hotel Jen, yeah, in the city. So we hope to visit you again soon in Singapore, maybe next year na, kasi I don't think we have any more travel plans this year. So maybe next year we can visit you again there. Stay safe always, and we'll always love Singapore, even if we are living in Australia now. Thank you family. Bye. Please don't forget to subscribe. We're trying to be more active on our social media accounts because lumalaki na yung mga bata. We want to have as much memories as we can na mababalikan namin one day when we're older and when they are older. Kasi the main reason naman we do social media and all of these vlogs is because we know na one day wala na kami matitingnan na mga photo albums or anumang mga memorabilias for our kids except for this. So yun, dinadamihan na namin so that one day papanoorin na namin pag matanda na kami at malalaki na yung mga bata, they have their own lives. Titingnan namin yung mga lahat na experience namin when they were younger as a family. Kasi yun naman pinaka-importante sa amin is family. Okay? Okay guys, we love you all. Thank you for being with me. I try to post more videos like this para hindi ako ma-bored sa pagdadrive to work and para may matutunan din kayo from me. Hopefully meron, kasi marami naman kami naging experience about being migrant workers and being a migrant family here in Australia. We will share as much as we can. If you have questions, yung mga nagbabalak mag-migrate sa Australia, you can send them, leave them on the comment section, or you can follow us on Facebook, facebook.com/BarbellEverAfter,
or you can visit our blog, blog. We can visit our blog, barbelleverafter.com. Andun yung mga articles namin about our life as a migrant family in Australia. Pwede kayo mag-message doon or mag-email to us kung may mga questions kayo about Australia or kung may plano kayong mag-Australia. If we could help you gain some knowledge from our experience. Huwag lang po yung pera, wala kami. Kayo na bahala sa funding nyo, kayo na yan. Sa mga tips yan, marami ako niyan, mga advice. So, if you're currently working in Hong Kong or in Dubai, Middle East, yan, or saan pa ba yung mga Macau, kung meron kayong mga questions about moving to Australia, leave us a message or kontakin nyo kami kung may matutulong kami with regards to connecting you with migration office. Marami rin kaming kakilala. We'll connect you to the right people, yung mga hindi scammers. Okay? Thank you guys. Thank you family. See you soon. And I love you Mommy Belle. I love you Blair. I love you Baby Brian. Hi family. See ya.